kasi parang Maternal din pag kayo. inaaway ka na ng magulang mo, sa lola ka tatakbo. Yung lola ang kakampi talaga as True. always. Yun. Iba talaga yung pakiramdam na nandyan ang mga lolo and lola natin. Parang yung guest natin ngayong araw. Tama, Jeff, no? Alam mo ba na siya mismo ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya mga apo? Nilalamig nga ako kasi parang feeling ko, mag-i-Englishan tayo dito. So let us welcome our guest, Lola Edith. Welcome po. Welcome Hello po. everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras nyo pinapanood dito. I hope we'll have a great discussion and a great sharing. Okay. Yun. So, magandang araw po, Lola, and welcome po sa ating talk show. So dahil nakabati na si Lola sa ating mga taga-subaybay, Ayan. So, Lola, kamusta naman po yung biyahe nyo from the US? May kasama po ba kayong umuwi or... Nung umuwi ako, dalawa yung kasama ko, yung dalawang sister ko, one older than me, yung isa younger. Mga lola na rin yun. Siyempre, ang age Lola. ko, lola, di ba? Dumalaw sila doon sa amin. Tapos nang uuwi na sila, nung maibok sila nung mga apo ko, tinanong ako nung mga apo ko, Nay, gusto mong magbakasyon? Abay, oo. wow. It's a chance. agad. Kaya nang umuwi sila, Sumabay na po kayo. sumabay ako last January, pero may condition na sandali lang ako. Mm. O di, pumayag ako kaysa wala. Tama. Mag-isa lang ako noon. Very Mag-isa love, din akong babalik. very love Ay no, ng mga mag-isa apo. akong babalik pero makasama ako noon. Oh. Tama din po talaga yung sinabi natin. Spoiled siya ang na- lola. Yes. Very love talaga ng mga apo. So, ang tanong po namin ngayon is, ilan po ang mga anak at apo nyo ngayon? I got 4 kids. Oh, okay. Eldest is babae, 2 lalaki, at saka isang babae. From the 4, I got 7 grandchildren at may bonus ng 2. I mean, great lola na po ako. Oh. Great grandma na po ako. 3 dun sa una, 2, isa, 2, at saka isa. So, making 7 dun sa original na apo talaga. At yung bonus, 2, isang. Yun ang kasama ko doon na naglilibang ng ages ni nanay. They used to call me nanay, hindi hindi lola, hindi Nanay. grandma. Nanay. I'm nanay to everyone. Oh. Iba nga, mami, gano'n. Opo. Iba ngayon, mama. Grabe, ngayon lang po talaga ako nakamit na parang great grandmother na po sa ano talaga. Ano po bang feeling nun? Parang great grandmother. Kasi I started the family at a young age. So siguro, noon marami akong binatel kasi pumasok ako sa family life ng maaga. But now, I'm earning and enjoying yung pagpasok. Pero kailangan i-battle mo yung pinasok mong buhay. And now, I'm harvesting kung ano man yun. Oo. Parang ano nga din ang ano naman ang kagandahan kapag maaga-aga ka nakapag-anak. Parang magkaibigan lang kayo. Correct. Ganon. Correct. Tropa. Yes. So ngayon, sabi po nila, sabi na kapag unang apo, yun daw po yung favorite. Totoo po ba yun? Talking about favorite, no? Siguro, ano kung nanong konti. Sige po. Kasi nabanggit mo yung nanay mo, lola mo, and Apo. then lahat naman ng tao, bago maging lola at lolo, naging apo. Mm. And I wouldn't like to miss this opportunity na I am a proud apo of a great grandma beyond compare. Ganon ko pinagmamalaki ang lola ko. Kanina narinig kita sa intro, pinagmamalaki mo yung lola mo. Decades, I think it's 40 decades na siyang nawawala. Pero sa gathering namin sa pamilya, she's always the topic. Hindi mawawala. Ganon ko siguro na kapulutan ng values yung maging lola, nung maging lola na ako. I look back at the, paano ba yan? I look back at the stories and experiences na pinaramdam ng lola namin na hanggang ngayon, talking about favorite, I claim favorite ako ng lola ko. Pero lahat kami, nagki-claim kami favorite ng lola. Kasi hindi naman Normal dapat... pala yun, ibig sabihin. Hindi naman dapat may favorite. Tama po. Kahit sa anak. Sa mga apo ko,
may tinuturo sila, favorite niyan si ate. Yung first na apo. Hindi ko maaamin ng buong-buo may favorite ako. I love all my grandchildren. Oh. Kahit sa anak, wala akong favorite. And it's not right to have favorite. Yes, tama po. Para walang silipan, walang Yeah, tampuhan, oo, ganun. no? Whoever needs you most, yun yung bibigyan mo. Yung pagtuunan naman. Yeah. Tama naman. Parang- So I don't believe in favorite. Yeah. Pero nagkiklaim sila. At Yes. ako rin nagkiklaim. Oo, kahit po kami, nagkiklaim din. Parang we love them all together. Yes. Yeah. Yun. So, paano pong napunta sa inyo yung mga apo nyo po? Actually, yung salitang napunta, pag nag-asawa ang anak ko, kasama ko muna sa bahay eh. Ah. So, lahat naman ng apo ko, I gave them the first bath. Yung paligo, ako yun. Lahat yun hanggang dun sa, except yung 2 grade, kasi nang pinanganak sila, nandito pa ako. Ang ibig kong sabihin is, lumaki sila nakasama ako bilang lola, pero nandun yung Parents po. parents nila. At yun ang dapat kong tandaan o natutunan, I should have my limitation as lola. As lola, may limitation ka eh. Tama. Kasi kung hindi kayo nagka-clash kayo ng anak mo o ng manugang mo di ba? Parang as lola, tayo po bilang magnanay, ganito yung palaki mo sa akin. Yeah. Dapat iba yung respect mo paano ko palakihin yung anak ko naman. Yes, Na apo mo. Kasi na-encounter ko yan eh. Excited ako sa first apo. Tapos nasundan agad. Minsan pagpapagalitan niya, eto na agad to the rescue agad si nanay. Eto na, susumbong agad. Pag sinabi ni mami, no, go to grandma. Di ba? Ganun, may mga t-shirt na ganun. Ang sinabi nung anak ko sa akin, nay, sabi niya, pag naman pinapagalitan ko o kinokorek ko yung si apo, no? Huwag ka munang sasagot. Kasi lalayo loob sa akin eh. Doon ako nagising na it's not always right na ang anak mo ay pakialaman mo kung paano siya magre-raise ng anak niya. Yun yung sinasabi kong limitation. Natuto ako sa anak mo. Which is ina-adapt ko na sa ngayon. Kaya wala kaming clash ng mga ginagalang ko. Kasi may sariling way para magpalaki. Yes, oo. At saka hindi ka matatakot kung nagtanim Maganda ka yung ng pagpapalaki niyo po values sa anak niyo. mo. Oo. Kung paano mo na, tama yung sabi mo, pag nagtanim ka ng values sa anak mo, hindi ka matatakot na wala siyang ibibigay dun sa mga anak niya. Meron kang seed. As long as the seed you nurture, don't worry, lalaki yan. Stay background. ID picture lang ang may walang background, di ba? So, doon ka lang sa background para walang away. Parang alam na rin na walang it will tampuhan. foster talaga. ibababa niya kung ano yung natutunan niya. Kasi ganun kami sa lola ko. Oh. Babalik ako Talagang sa lola ko. generational Galing. You just have to be connected sa pinanggalingan mong generation. Yun nga yun, we're happy merong sigap ngayon, diba? Hindi napuputol. Hindi Yes. dapat maputol. Kasi sabi nga ni Lord, nung bata ka, tinuruan ka naman, dadalhin mo sa katandaan. Kung hindi mo dadalhin sa katandaan yung natutunan mo, or walang, as parent, wala naman palang naitanim ang parent, putol na yung, di ba, mapuputol na yung faith experience ng mga bata. Ay, mabuti ngayon may connection. Diba? May connection tayo sa isa't. Parang definition po talaga siya ng totoong family tree talaga. Yeah, oo. Kasi tandaan mo, ang mga apo daw ay corona, crown. It's in the Bible. Crown ng mga grandparents. Although walang grandparents sa Bible, ang alam ko doon, elders. Yun, di ba? Yun ang crown. Pero ang glory naman ng mga apo, nagkaroon sila ng maayos na elderly within the family. So kami mga lola at lolo, it's a command from God na at least 2 generation man ang paglipatan mo. Ayoko maging, pagharap ko sa kanya is, kulang ako. Parang ganun. Tsaka parang nagsiset na rin na sila na example Yeah. from sa anak nila. At kapag natutunan yun ng mga anak nila, ibababa nila yun agad sa mga anak nila. Di ba? Di ba sabi,
ang ginagawa ng matanda, ang akala ng bata, laging tama. Yes. Kung mali ka, tapos. Kasi ang bata, madali manggaya eh. Yeah. Mabilis correct. manggaya. Correct. Parang that's your legacy po as a parent and as ano po. Yes. Yeah, because I get that legacy from my grandma. I'm very Yes. proud of my grandma. Andun Same. siya. Yan. So for sure po, Lola, may malaking pagkakaiba po yung mga apo mo po dahil iba yung generational gap po nila. Nagkaroon po ba kayo ng problems raising them dahil nga dun po sa generational gap? Parang wala. Kasi I started young. Mm-mm. So, ang gap namin, hindi ganong Kalaki. kalayo. Yeah. Hindi ganong kalayo. Except siguro yung, ngayon, takey na kayo eh. Doon ako nagtatanong sa apo kong maliit. Anak, hindi ko makita. Ano mga Netflix mo? Yun lang. yung technology. Which is normal kasi tumatakbo ang panahon. Yes. Yes. Oo. Pero yung ugali at saka kasi yung pagsisimba, yung paggalang, it runs in the family. Hindi naputol, hindi parang wala akong ma-experience. At least po, 'di ba, parang hindi na rin kayo kakabahan sa susunod pa. yung except siguro yung Dalawang niyo po, great grandchildren. yeah, except siguro yung noon pagsutsut ng tatay o ng lola, pasok agad. Alas 5 ng hapon. Ngayon ang gimmick nyo. So gabi kayo nag-gimmick yung generation ngayon, ano. You have to adjust. Basta pray for Alam them. pa rin ang limitation. When they go out sa bahay, you pray for them na i-keep. na And maging then, safe sila. tahimik ka. Kung hindi, tatanda ka. Dadami lines mo, di ba? Yes. Very, very blooming si Lola. opo. Oh. Ay, kakakain tayo. Sige po, halika Meron na. po. Ang fresh nyo din po, Lola, ngayon. Halika sa mama. Ayun. So, ngayon, since yung legacy nyo po pinag-uusapan, no, yung magaganda po yung naibaba sa mga apo nyo. Ngayon, ano po yung pinakamalaking challenge na encounter nyo bilang lola sa mga apo po ninyo? Kung meron man po. Challenge. Ano ba yung challenge? Parang wala akong matandaan. Yun ang Siguro masarap ang pakinggan. challenge ko, praise God, di ba? Wala. Yes. Siguro ang challenge lang is yung unang apo ko nang mag-asawa siya after 3 years, kasi may asawa na yung tatlong apo ko na sa panganay. After 3 years, nabiyuda agad siya. The challenge is, paano ko Iko-comfort nyo. paano ko i-comfort yung apo ko na that Young age. very moment, kasi kausap ko siya noon eh. Kausap ko sila nung ex-husband niya, yung late husband niya. Kausap ko sila noon sa phone, magbabakasyon sila, nang inatake yung husband niya. So, I was talking to them, nung mangyari yun. Gusto ko man siyang yapusin, gusto ko man i-comfort, wala akong magawa. If you call it challenge, nati-challenge ako na ano bang gagawin ko, good enough, sinabi ko, anak, tumawag ka ng 911, then don't bother kay mama, kami natatawag. Kasi nandito pa ako noon eh, nasa US sila. Ang mahirap kasi challenge to every parents is you wanted to give them everything. Yung yapos, yung unawa, yung everything in you gusto. Pero hindi mo magawa because of the distance. Challenge yun sa akin na, but God answers all prayers naman. Naman siya ng konti. Na unti-unti nakaahon na rin siya. And that was, I think, almost 9 years ago or 7 years ago. Yun lang. Then after that, wala naman akong mababait ang mga apo ko kasi mabait ang lola. Yes. Joke. Lukso lang Very ramdam na fresh. ramdam naman natin. No? Mabaitin po kami, apo. Ayan po. So, Lola, when you moved to the US po, Nanay. Nanay, sorry. Nanay ng lahat. Nanay, sorry. So, nung nag-move po kayo sa US, Nanay, ano po yung changes nyo with you being the nanay na nagpalaki sa mga apo nyo po? Or yung naging adjustment nyo kasi nawalay po kayo sa apo nyo. Siguro ang adjustment is, may naiwan ako ditong, bali 3 apo. Doon tapos isa malayo, nasa Canada naman yung isa. 3 yung nandoon, pero grown up na sila. Sila nga yung nag-make way para makarating kami ng daddy nila. They call the grandpa daddy din eh. Daddy. Makarating doon. Siguro ang pinaka, maano ko lamang na doon sa tanong mo na,
wala naman masyadong changes, but yung i-adjust ko, di ba? Yung para wala ring hassle. Ayoko nung may diskusyon, ayoko nung may gano'n na ano. Peacemaker ako eh. Ganun. Kung kailangan i-adjust ko yung buhay ko sa iniwan ko dito, papunta doon, I have to. Yung sila, nag-gimmick, yung sila, kasi work, at saka ano lang sila sa bahay. Laboy kasi ako eh. Laboy ako. And all my friends know that. Gala ako. Gano'n. In-adjust ko lang yung sarili ko na nando doon. Nalibang naman ako, papasok na yung 2 great-grandchildren ko. Sila yung kasama namin sa bahay. Na-adjust ko yung pagiging gala ko, laboy. Sila yung lumilibang sa bahay. Pagkatapos yun namang iba, dadating, Nay, halika, punta tayo sa ganito. Nay, halika dito ka sa akin. Gano'n. Sila na Na-adjust po ko na yung yun humihila na sa hindi inyo. ako masyadong lumalaboy. Kaya ngayon, yung 1 month ko, laboy naman ako ng laboy. Makabawi-bawi man Yun lang, lang. no? Oo. Saka parang kumbaga dahil sabi ni nanay, wala masyadong adjustment. Kasi nga, ongoing yung communication. May Yeah. Facebook, may Yeah. FaceTime, may video Meron, call. hindi katulad nung dati, sulat o ano, Opo, di ba? oo. Okay. Ngayon, meron, gusto mo lang makausap, gusto mo lang, walang masyado sa buhay. Pero ang strong nyo po as a nanay talaga. Strong pero very gentle din talaga. With, siguro sa mga apo nyo po and sa mga anak nyo. Oo, pero siguro ang naging adjustment ko din lang sa kanila is sumunod sa kanila. Kasi ngayon, sila na yung mamimili ng damit mo. Ano ba, may lakad. Nay, ito isuot mo. Nay, ito. Nay, wag yan, ganyan. Ano ba? Kailangan para hindi sundin mo kasi hindi ka naman nila pababayaan eh. Now sabi ko sa inyo kanina, I am harvesting. Harvest time ko na eh. Kaya, praise God na nagpapasalamat naman ako at gano'n. Tama. So, ang next question naman po natin is, ano po yung pinaka-rewarding moments nyo raising your apos? Siguro kanina mahaba na yung nasabi ko. That is already a rewarding moments, di ba? I'm very proud. I'm a very, very proud nanay o lola dahil ang mga apo ko, together with their mom and dad, okay, maalaga sa akin. Kasi 4 years akong widow. Siguro happy na yung husband ko, ang lolo nila, ang daddy nila, kung saan ako naiwan. Because they keep loving me. They keep caring for me. They give me everything na kino-comfort ako. That's the rewarding moments para sa akin na I can proudly say I am not afraid to grow old. Aww. I'm not afraid to grow old because may mga anak ako na nang magtanim ako noon, nang naman ako sa lola ko, tinanim ko sa kanila. Nagbubunga ngayon doon sa mga apo ko na marunong ding magmahal, marunong rumespeto, may values, spiritual values. Although, wala akong apo sa nagsiserve katulad nyo. Diba? Ang katwiran naman nila na hindi naman kailangang nakatali kami sa simbahan to give na praise kay God. Nagsisimba kami lahat, sama-sama. Kung may kailangan tulungan, nandoon sila. Inaani ko na ngayon yung pagmamahal na tinanim ko. That's why I'm not afraid to grow old. Saka kaya ang sarap pakinggan lagi, no, yung kinukwento ni nanay. Na kasi yung mga stories na kinukwento niya sa atin, laging nag-e-end sa kung paano niya, kung ano yung binaba niya na magagandang tama. traits, no. Yun ang laging nating titignan na parang, kaya ganito yung mga apo niya. Kasi ang ganda ng binaba ni nanay sa mga apo niya at sa mga anak Harvest niya. time talaga. Nakuha ko naman yun sa lola ko at sa At sa nanay lolo, ko. oo. Yung continuity ba ng generation, sana ganun lahat. Sana all. Sana. Ngayon ganun, Oo. Grabe din talaga yung pag-grow. Yun talagang pinaka-tinitignan din talaga. Yung once na nag-plant ka ng isang seed, tinitignan mo na lang kung paano yung lumaki. Yes. And yun na lang. Kukunin mo na lang. For as long as nandun ka lang, mag-guide ka lang. Hindi mo Yes. kailangan na laging mag-ano. It's a one big thing. Yes. That's why si Gap is there. Mm. Diba? Kasi noon, family and life, parang husband and Yeah. wife, Apo. good enough for it. Ganun. Ayun. So, how did your life change when you started raising your grandchildren? So, medyo balik po ulit tayo. Nabago siguro kasi
sila yung nagbabalik ng sigla mo eh. Yes, totoo yan. Balik Lalo ng pag sigla, bata pa, yeah. no? Kahit na susunduin mo, ito pa yung, kahit susunduin mo sa school, ihatid mo sa school. Sabi nga, ang mga nanay, ang mga lola daw ay free babysitter. Correct. That's what they feel. That's what they feel and other people think. Pero hindi. Don't think na free babysitter. May role yun. Di ba may role yun? Tignan mo yung spiritual. Baka mamaya, spoiler ka lang. Don't be a spoiler. Yung continuity ng values, bibigay mo yun. Yes, parang you're not just a nanay, you're also a mother. You're Yeah. also ano po. Kaya alam nyo na po talaga kung ano yung ituturo nyo dito sa mga apo nyo. No? Tsaka tumatanggap din ako ng galing sa kanila. Kasi doon ayoko na nga kay Lola, ayoko natin ganyan, ayoko na nga kay Nan. Tanggapin mo din yung punto nila. Yung ganon, apo. Waitings. Ganon lang naman ang ano ko. Parang day one ulit of being a mother. Mm-mm. Parang ganun. So, ang ano naman po natin ngayon, ang next question naman po, and last question is, advice nyo naman po sa mga first time lolo and lola or mga nanay and tatays out there. Advice. Unang-una, know your limits. True. Lola ka lang, background ka lang. Napalaki mo na sila. Pero since sabi nga, you're not yet finished. Kapag ang mga anak mo ay lumabas na ng bahay para mag-start ng buhay nila, hindi ka pa tapos. Pero stay on the background kasi sila na yun eh. Magkaklas kayo ng manugang mo, magkaklas kayo ng anak mo. You do not know kung paano lalaki ang anong apo mo pag in-spoil mo. So know your limits, hanggang doon ka lang. Tapos kung ano yung values, number 1 is spirituality. Kasi minsan busy na si nanay, busy si I don't mean to offend yung mga nanay at tatay sa ngayon. Busy sila, ganito. Pero kung ang kailangan kasi natin yung panggagalingan, the foundation is diba? Kahit sa Bible. Diba? The Bible is the book of all books. Ipakilala mo para may iba yung may takot at pagkilala sa Diyos. Pag nakalimutan yun, putol na yun eh. Ang bait-bait ng lola niyan, bakit lumaking ganyan yan? Kasi may nangyaring gap eh. So yun, know your limitations, hindi ka lang babysitter, ikaw ay evangelizer. Don't I like forget to that. be an evangelizer. Pag nakalimutan mo yon, baka kung saan mapunta yung anak mo, yung apo mo, di ba? Tsaka give thanks to God na inabot namin yung ganitong age ng may sigla at kukuha ka na tuhugot ng ligaya at lakas dun sa mga batang alam mong in generation, pag wala ka na pinag-usapan ka, how do you want to be remembered? Is how you did your life noong ikaw ay pumapalaot pa sa buhay. How do you want to be remembered? Ay, ang lola ko, ganito, ay, ang lola ko. Yun lang. Parang ano din talaga no. Ngayon ko na na most parang pinaka role ng lola or ng lolo't lola is sila talaga yung nagsi-start ng spirituality nung apo. Totoo. Ganon. Parang sabi ko kanina, dahil sa lolo ko kaya naging server kami lahat, di ba? Parang binaba talaga yung ano po no. May natatandaan niya ako sa lola ko, no? Maternal grandmother. Pag wala akong baon nung araw, iikot pa ako doon sa namin. Hihingi ako, alam ko kung saan ako makakakuha ng baon. Ang lola ko nakaluhod doon sa grotto ng ICC, yung lumang grotto, nagdadasal yun. Doon, alam ko yung 7 o'clock pa lang yung klase nun. Sa kalaliman ng bulsa ng saya niya, bibigyan ako ng baon ng lola. That's why to remember her, at saka yung legacy niya, minsan iniisip ko, nakapagbayad utang na kaya ako sa lola. I love my grandma. I love my grandma so much. Kaya, ganun, I do hope ganun din ako kamahal ng mga apo ko. Napifeel ko naman. Opo, ramdam din naman po namin sa mga kinuwento nyo po. At feeling ko naman talagang parang pag apo to lolo't lola, parang kumbaga hindi man po sa pinakaunang takbuhan talaga ng mga apo, yung lolo't lola talaga. Oo, pag aalis ang lola ko noon, magdadasal sa patay, o kung saan sasama ako. Oo, kaya kayo na-claim ko ako favorite eh. Sasama ko. Kaya mga dasal-dasal sa patay, mga tutulong na, alam ko yung mga sagot-sagot na gano'n. Oo. Kaya sabi ko, kahit ngayon kung mapapanood nila to,
talo ko sila, ako favorite. Mamaya sa sulok nila, says, hindi ako favorite. We all claim we are favorite of our Ghana. Ako din, kiklaim ko. Mm-mm. Ako sumasama Yeah. kapag Good Friday. Yun. Ayun. So, ngayon naman, Jeff, bago tayo maging emotional, namimiss ko ang aking lola. Yes. Let's play a game, no? This game is called Once Upon a Time. So, meron po kaming mga ipapakitang pictures at bagay na may significance po sa inyo. Hindi Then, kaya- ikwento nyo po sa amin, lola, o nanay, kung ano po yung naaalala nyo kapag nakikita nyo po yung picture na yun. Di or ba yung yan bagay. test of dementia? Hindi naman po. Joke. Sige Okay. po. Picture number Ayan one. po unang picture natin. Ayan. Ah, My okay. firstborn. Yeah, sabi ko nga, I started family ng bata. Mukha nga Yan po ang kayo first- magtropa lang dyan, no? Oo, yan yung firstborn ko, girl. Ngayon, yan siya ang grandma na rin siya. Oh. Yan, spoiler yan. Spoiler yan. Pagpapagalitan ng anak niya yung mga, aalis na lang siya. Kasi sabi ko, huwag mong pakialaman. Ay, aalis na lang ako na, kakain. Ganon. Making me a great grandma. Yan yung dalawang apo ko sa tuhod. Ang galing ah. Buti na lang maganda pa yung tuhod ko nung nagkaroon. Okay, Kaya-kaya next ng picture. Feeling ko po kayo yan. Oo, ako Ang yan. ganda. Sana daw hindi na ako lumaki. Nakakatalo yung curly hair ko. Oh, yan. Kaya ko, yan. 73. I remember yung picture kong maliit na yan. Sunod ako ng sunod sa lola ko. Sunod ako ng sunod sa lola ko, ganon. And then recently, I am very proud to show the picture na ganyan. That was only taken last January, 73 ako. They surprised me with the party. Po. Kasi na mag-70 ako, pandemic. Oh. May plan sila no na gagawin, buhay pa ang lolo nila, ang daddy nila. That's one of the fruit na I'm very proud. Hindi nila pinalakpas na yung pagdating ng bonus, that's bonus year for us. May celebration para kay nanay, that's me. 73. Grabe po yung face niyo dyan po. Parang, as a kid, siguro Last January curious yan. niyo po. January 26 yan. 25 ang birthday. Hindi ko alam yan. Surprise. Sinurprise nila. Kitang baby, parang ano. Curious. Sana daw hindi na lumaki. Hindi parang yung mga picture sa picture frame. Ang Wala bibili. Ayan. Ayan. So, Next picture. My firstborn, then and now. Oh. Ayan yung, ganyan ako kabata. How old no? po kayo nung nagka-anak po kayo Opo. ng panganay? High school ako, hulaan High mo na school. lang. But then I finished, Pero- nag-aral din ako. Tuloy ako ng aral. Parang tropa lang din talaga, no? Yeah. At tapos, ayan. High school ako Or noon. magkapatid ka mo. Very sister. Ito po ba kayo? Yeah. Di ba? Hindi ko na, ano na, Kapatid para, na po talaga kayo. Grabe. meron pa ba? Meron pa. Okay, next picture. Yan ang sinasabi ko. Oh, that's... Ito po yung lola niya po. Oh. Yeah, and my lolo. Oh. I remember that saya, nandun yung baon na hihingin ko sa kanya. Ganyan kalalim. And then galing my grandfather, natatandaan ko, kaya wala pa akong dementia. Natatandaan ko, nakapasan ako dito. Alam niyo yung Di Masalang Bakery? Opo, dyan sa Rotonda ba yun? Kapasigan. Nakapasan ako dito, bibili siya ng tinapay, kasama niya ako. Favorite. Those are the Favorite memories. nga. Yeah. Nakiklaim na favorite. Meron na pala nun dati. Meron na. Meron na. Yan yung pinakalumang bakery po, no? Di Masalang. Oo, dito sa Pasig. Meron pa. Okay na. Ayun. Yan. So, bago po tayo magtapos, Nanay, meron po ba kayong message sa ating mga manonood ngayon? Ano ba message na sasabihin ko? Be proud of being a lola. Be proud of reaching this gray hair. Kung meron ka namang pinaggamitan. Although dinaday naman natin ngayon, di ba? Be proud of it and use it para yung generation to generation hindi malilimutan. Gaano ka man katagal na wala, kung may iniwang kang legacy, huwag mong patakpan ng modern technology, iba pa rin yung buhay noon. Kasi ako old school ako kahit sabihin mong iba pa rin. Be proud of being a lola and be an instrument of continuing the legacy before, dala-dala,
especially spirituality, love of God, fear of God, and building a family na ihaharap mo kay Lord. Yun lang. Tama. Okay. Nakaka-touch. Again po, thank you so much, Nanay, for being here sa episode natin today. My Thank you pleasure. po. Sobrang my dami pleasure. naming natutunan and Yes, sobrang my na-inspire. Naramdaman po namin yung pagmamahal ng isang nanay sa kanyang apo talaga. Oo, dahil weekend bukas, Nay, pupuntahan din kita bukas. Yes. Oo. Ayun, Okay, so ngayon, sige po, may sasabihin pa po kayo. Thank you for inviting You're me welcome and po. share. You're welcome. Okay. Ngayon, ang next episode natin ay ang ating Lenten special. Kita-kits ulit dito sa Wala kayo sa lola ko at lolo ko. ko.